Sumili. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak sa Kristo. Si Maria, ang kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong maluwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya itinasya niyang iwalayan ito ng lihim. Samantalang nag-iisip si Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang ikaanghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y nagsigit sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y mangangalan ng Jesus, sapagkat siya ang magbibigkas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyaring lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. Ang tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinulog niya ang puso ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Parang lumatamig na, no? Isang araw ulit na may palengke, ay isang mag-ama na naglalakad sa aming kanilang kabayo. Sila'y naglalakad at hatak-hatak nila sa kabayo. Pagdating na sa unang kanto, sabi ng mga tao, ano ba yan? Wala ba kayong common sense? Kaya nga kabayo, sinasak siya ng tao. Okay? So, yung din ay sinasakay ng tatay yung nangyayarap. So, habang nakasakay yung anak, kabayo, hatak-hatak ng tatay yung kabayo. Sunod na kanto, kaya naman sila nakita ng mga tao, sabi ng mga tao, ano ba yun? Kung baka ito hindi nag-iisip. Nakitang matanda na yung tatay niya kapag pinaglalakad. Kaya ginawa ng bata ang mukha. Sinasakay yung tatay. Lakad na naman. Hatak-hatak ng tatay sa bayo habang yung sasakay yung kanyang tatay. Sumunod sa kanto, ang sabi naman ng mga tao, itong tatay na to walang isip na mabuti para sa kanyang anak. Yung batang-bata, yung bata, pinaglalakad habang siya'y nakasakay sa kabayo. Kaya sa isipan ng magama, nasakyan na yung kabayo, silang dalawa. Kaya, sumakay silang dalawa. Susunod na kanto naman, sabi naman ng mga tao, walang mga buditong magamang ito. Hindi ba nila alam na nahihirapan yung kabayo? Kaya bumaba yung magama. Susunod na kanto, nakita ng mga tao, karga-karga ng magama yung kabayo. Narinig na ninyo yung Ebanghelyo ngayon nung makalawa. Yung sinabi natin yung lambing ng Diyos. Kaya yung gabi ito naman, iba naman ang titirahin natin. Okay? Tingnan naman natin kung paano si Jose gumawa ng decision sa kanyang buhay na hindi niya iniwanan ang mahal na Bethlehem. It's all about decision making. At
dahil ito po tayong lahat, mula pa nung nagkaroon tayo ng juicio, naharap na tayo palagi sa pagpili ng mga gusto nating gawin o gusto nating makamtan sa buhay. Mula pa nung bata tayo. Bata ka pa lang, pinakita ni tatay at ni nanay, Armalay o Manisa. So, nag-decide ka na. Nalalaki ka, kaya Armalay. Kung pinili mo yung Manika, yun ang decision mo. Okay? So, gano'n, ha? So, habang lumalaki tayo, pagdating sa high school, pagka-graduate ng high school, pumili tayo. Tinanong ka ni nanay, anong gusto mong kunin, anak? Anong gusto mong maging, anak, paglaki mo? Pagtanda mo? Gusto mong bang maging doktor, inhinyero, o piloto, nurse? At mag-decide ka na gusto mong maging mag-ubuti. Decisions in life. Yun ang galing mo eh. Galing kang pati yung tatay mo, ginag. Pagdating ng koleyo, pag-graduate, naharap na naman tayo sa magandang pagpipilian sa buhay. Gusto mo bang maging dinata o dalaga habang buhay? O mag-asawa? So, naiiba mo mag-asawa. Sino ang pakakasalan ko dito sa mga babae dito? Sa isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Namili ka. First choice, second choice, third choice, fourth choice, fifth choice. And you decided to marry your first choice. Pagkatapos ng kasal, nag-desisyon kayo, ilang anak ang gusto natin? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ito. Saan natin gustong tumira? Kapag decide kayo na mag-asawa, sa Dubai, sa Qatar, sa Saudi, sa Oman, sa Canada, sa US, sa Australia, sa New Zealand, sa Karama. Nag-decide kayo sa Karama. Kaya nandito kayo ngayon. At sa gitna ng mga malalaking desisyon ginawa ninyo sa inyong buhay, meron din mga maliliit na decisions na ginagawa tayo. Katulad ng halimbawa, sa kabila yung malalaki. Yung nabanggit ko kanina, medyo mga earth-shaking decisions na ginawa natin sa buhay. Meron din mga maliliit na yung po ng ating buhay. Nag-decide tayo. Katulad ng halimbawa, tawa-tawa natin sa buhay na ito. Gusto ko lang ipakulot. So, decide. Anong klaseng kulot? Kulot Africa o kulot Panlan? Yung maliliit na kulot o yung malalaking kulot? Nag-decide ka rin naman na kasi mo na talaga parang hindi masyadong pantay ang meeting ko. So, nagtalagay ka ng break. Nag-decide. Lahat talagay kaya ako, hindi. Kaya ko bang tulugan? 4G? 5G? At ang nagpakabit ako, anong kulay ang gusto ko? Pink, red, green, violet. See, we are faced with all the choices in this world at ginagawa natin yun. Ngayon, sa paggawa po ng decisions na natin, ano ang ginagamit ninyong pasingan? Una, ito ba yung uwido lang? Alam niyo ba yung uwido? Yung by ear. Basta may dumating ng opportunity, sila natin kung saan iihip yung hangin. Ha? Parang dito ako sa ganito. Minsan uwido lang eh. Minsan naman, pag gusto sa decision, gusto natin kunin yung opinion ng mga tao sa paligid natin. Katulad ng halimbawa na pag mag-resign ba ako sa trabaho upang makipagsapalaran dito sa bagong kumpanya ng tumatayo nito.
na nagtatanong mo yung mga kaibigan mo. Sabi ng best friend mo, naku, wag na, dito ka na lang. Kasi stable ka na dito. 10 taon ka na. Baka mamaya yan, mapangama ka pa. Sabi naman ng isa, hindi. Opportunity yan eh. At sabi nga ng matatanda, opportunity na but one. Ang pag ito'y nagsara. Sabi naman ng isa, oo, nagsara na. But when one window closes, another window opens. Eh mga kaibigan mo gumagawa ka ng decision at tuloy, nalilito ka. Ilalaglag ko ba itong batang ito o hindi? Decisions in life, we make. But the thing is, kung ito man ay uwilo, hindi na ibang tao na solo flight lang talaga na ito ang gusto ko. And this decision, he will impose on people around him, family, his friends. Pero meron din mga tao na hindi makagawa ng decision sa buhay. Iniwanan ko ba ang asawa ko o hindi? Mahal ko pa siya ng konti. Pero parang mas mahal ko lang yung isa. Then you have to decide. Binibigay sa atin ni San Jose, ito ang halimbawa ngayon. Paano gumawa ng decision? Alam niyo ba na si San Jose ay nabanggit palagay ko ay 12 o 13 beses lamang sa Ebanghelyo. Sa 13 beses niyang pagkabanggit sa Ebanghelyo, sa mga Ebanghelyo, kay San Juan, Lucas, Mateo, at Marco, si brother. Alam niyo ba na si Jose ay ni isang linya walang sinabi. Nakapanood na ba kayo ng panuluyan na si Jose ang nagsasalita? Kung meron kayong nakita gano'n, mali yung script. Bakit? Si Maria lang ang palagi nagsasalita. Si Jose, zero, nil, wala. Yan si Jose. Pero matindi. Sapagkat pag gumawa ng decision, alam niya, nandun naman palagi yung nature ng isang tao. Nasaktan ka, kaya gagawa ka ng rash decision sa buhay. Diba? Nasaktan ka ng kaibigan mo, kaya gagawa ka ng decision sa buhay. Iniwanan ka ng mister mo, kaya gusto ko na magpakamatay. Magpapakamatay na ako. Nawalan ako ng trabaho. Ano pang mukhang iaras ko pag uwi sa Pilipinas? Mabuti pang magpakasiwakal ka lang. Magpasiwakal. Tatalon ako sa grotto. Magpapakalulod ako. Minsan gano'n ang mga decision natin. Pero hindi naman sa pag-asawa. Kung minsan last decision Nagkita kayo sa isang bahay. Medyo nakakatatlong bote na. Nilapitan mo at niyaya mo kagad pakasal. At pumunta kayo dito sa opisina, hindi magpakasal. Maraming decisions ginagawa ang tao, kaya tayo nagkakang naloko-loko dahil dali-dali. Mga naman, ang sikreto sa paggawa ng decision ay pinakita na sa ating ni Jose. Anong ginawa niya yung Jose? Bago gumawa ng decision, itinulog muna. Itulog mo yan. Sabi nga itulog mo muna. Nakasasabi ng isang gabi. But to make decision na nandoon ka pa sa gitna ng eksena niyon, malamang mali yung decision na gagawa natin. Yung mga bugso ng damdamin. Diba? Yung bang tipong galit na galit sa opisina mo. Sasampalin mo ganyan. Pag sinampal mo, itulog mo muna. Sandali magsiketa ka muna ako. Pagkaseta mo, then perhaps nagbago na yung isip mo. Hindi ko na siya sasampalin sa opisina ko. Lalagyan ko na lang ng pampakati yung kape niya mamaya.
Si Jose, nung naharap sa isang, sabi ko nga kanina, earth-shaking situation sa kanyang buhay, that he has to make an earth-shaking decision, anong ginawa niya? Natulog! Itinulog! Sabagat hindi mo alam pagtulog kung merong, well, figuratively, hindi ka lang pinasabing tayo natutulog. Baka mamaya yan, nagsisermon pa ako, natutulog ka na. Patapusin mo muna ako. At makauwi ka muna. Figuratively, we have to skip whenever this situation comes. Hindi naman ibig sabihin matutulog. But let it pass. Yung mga emotions na nandiyan sa damdamin natin. Di natin. Gustong iwanan si Maria. Sino ba naman yung tutuwa noon? Na nabuntis. Yung kayong isyota mo. Mahirap magmahal. Nag-isyota ng iba. See? Itinulog. And that is precisely how we should decide that in those moments na kinakailangan talaga gumawa ng malaking decision, palipasin mo muna, cool down. Cool down. Bakit? Because I think to decide we need God on our side. Hindi pwedeng sa akin na. Naalala niyo yung mga ginawa niyong decisions ng bata pa tayo. Kalimitan, pumalpak tayo eh. Yun na lang ang kabutihan doon. Sinasabi ko nga minsan may lamping ng Diyos yun. Pero, we can make our lives better. We can be happier. Pwede kasi maging mas masaya, mas fulfilling, mas makahulugan ang buhay kung kasama natin ang Diyos sa paggawa ng decision. Sa pamamagitan ng pagtulog, pag-hibernate. Kung hindi nyo naiintindihan yung pagtulog, di sa computer, hibernate. Ganyan lang. Ganyan lang siya. But it has to come that way. Or else, we regret a lot of times. Yung mga ginagawa nating decision, regret. At pag dumating na yung mga regret sa buhay natin, ano pang magagawa natin? Tapos na ang lahat. Hindi mo na pwedeng ibalik. Alam pa ulit-ulit ko sinasabi. Pag gumawa ka ng decision at pinagsisihan mo, hindi ka na pwedeng bumalik. Tuwag at ulitin-ulit. Pag nakabuntis ka ng iba, maliban sa mismo, paano mo babalikan ulit? At sabihin mo yung bata, bumalik-ulit na. Ha? Yung pinanganak na bumalik-ulit sa loob. Paano babalik? No. See? And this is because careless tayo sa mga ginagawa natin sa ating buhay. Kaya sa mga pinamahal, ang halimbawa ni Jose, na hindi naman nagsalita, na hindi rin naman pumunta na sa mga kaibigan, kung hindi itinulog yung sitwasyon ito. And suddenly, the angel appeared, dala-dala yung mensahe ng Diyos. I'm not saying na bukas pagdating mo sa opisina nang sabihin mo sa opisina mo sinabi ni Lord, yung mga ibang tao gustong gamitin itong salitang ito. Sinabi sa akin ni Lord kanina, binuksan ko yung Bible, nakapikit ako. At itinuro ko, kasi yung kaibigan ko biroy mo, may isang magkaibigan yung valedictorian sa high school, at yung palaging pulokabo. After 20 years, nagkita sila. Tinanong nung valedictorian, ano nang nangyari sa'yo? Wala, nagloko ako. After high school, out of school, nag-drugs ako. Kaliwat kanan ng paningis ko. Paningis. Bago yun, ikaw naman, sabi nung, ako yung nag-PhD. Pagkatapos ng koleyo, nag-MA, nag-PhD. At ngayon, meron akong trabaho. Ikaw ba okay naman ang kabuhayan mo? Okay lang. Multi-millionaire na ako ngayon. Sabi nung mo,
multi-millionaire. Paano ba naging multi-millionaire? Kasi isang araw, pinigit ko mata ko, binuksan ko yung Bible, at itinuro ko lang. Pagbukas ng mata ko, yung daliri ko nakaturo sa salitang oil. Kaya, ininvest ko yung konti kong pera sa oil. At lumago ng lumago. Pagkatapos ng isang taon, tumigit uli ako. At itinuro ko uli kung saan. At pagbukas ng mata ko, yung daliri ko nakaturo sa gold. Kaya, bumili ako ng mga gold, ayon sa kita lupa. Kaya, pagkatapos ko, 20 years ago, mayaman na ako. Ikaw, ako empleyado lang ako. Assistant manager. Sumisweldo ako ng konti lang. So, pag-uwi ng bahay, itong matalinong naupo, kumuha ng Bible. At pumikit at itinuro at pagbuka ng mata niya, nakita niya yung salitang na itulo niya, nagdikti. Simulat. Pwede ba yun? Pwede ba yun na sabi mo sa kaopinion mo? Kanina kasi pag-ising ko, tinuro ko, ito ang sinabi, na ikaw ay maligo kapag humahalumuyak na yung amoy mo. Hindi pwede yun. But what I mean is, we discern what we think should God do, or what God would like us to do, and then we decide. Mga minamahal, lahat tayo matalino. Lahat kayo matalino. Walang bobo. Pagdating sa larangan ng paggawa ng desisyon sa buhay, walang bobo. Meron lang iba, nagugulumihan at nabubuluhan ng isip. Pero walang bobo. Wala naman talagang bobong tao. Lahat ng tao matalino. Lalo ng mga Pinoy, di ba? Aba, 10 lang ang sumagot. Ang mga Pinoy matatalino, di ba? 100 na. May isa doon. 99 dito, yung isa doon na galing. But we have the facility. Nandiyan, kagabi nga sinabi ko ang mga Pinoy sabi ko sa obispo, kahit na ganito kami, ang kalagayan namin, mahirap at maraming mga pwedeng sabihin, but we are happy people. Happy people dahil kaya natin dalhin yung mga pasanin sa buhay. But I guess, magiging mas masaya pa tayo. Pag isama natin ang Diyos sa ating buhay araw-araw. Mga minamahal, ipinahayag ng anghel. Ang iba pangalan ay Jesus. Sabi mo isang bata kanina, Jesus. Hindi pa mag-pronounce yung S. Jesus. Ang iba pangalan ay Emmanuel. God is with us. And that is why sa ating pang-araw-araw na buhay, gumagawa tayo ng mga decisions sa buhay, siguraduhin natin that we are conscious and aware na ang Diyos ay nasa piling natin. Amen.